Okay, good day sa inyo, 12 CBF3. For this video, or lesson video, actually tapos na tayo sa lessons natin, pero may mga kailangan pa tayong pag-aralan na kaunti kasi, in our department, 5 kaming teachers, no? Although pare-pareho kami ng lessons, may mga bagay na ituro ko sa inyo na hindi alam ng ibang sections at meron ding naituro yung ibang teachers sa ibang sections na hindi ko naman nasabi o naituro sa inyo. So, yung mga bagay na yun na hindi ko nasabi sa inyo ay ihahabol ko today. It will be your additional pointers to review. Okay? So, sure na itong mga sasabihin ko dito ay lalabas sa exam. Okay? Kaya, please, take time to para mag-take note ng mga bagay na nandito kasi kailangan nyo yan reviewin ko. Okay? First is about biometric technology. Okay? Nung lesson 1, ICT and current state, nag-aral tayo tungkol sa mga ano na ba ang meron sa kasalukuyang panahon sa ating biometric technology. Ay, sorry, sa ating ICT, sa ating information communication technology. Napag-usapan natin yung tungkol sa mobile technologies. Ang ibig sabihin nun, yung mga gamit natin ngayon, we can carry it anywhere, no? Portable na, like our cellphone, our laptop, pwede natin siyang dalhin kung saan-saan. We can move it on different places with us, no? Hindi katulad ng mga computer dati na mabibigat. Pero ngayon, portable na siya. Ang tawag sa teknolohiya na yun ay mobile technology. Pinag-aralan din natin yung tungkol sa assistive media, yung mga technology na nagagamit para yung mga persons with disabilities, makagamit din naman ng ICT devices tulad nating mga healthy naman, no? Meron din tayong tinatawag na convergent technology. Ano naman yon? Yung function ng isang device na dati ay yun lang ang kaya niyang gawin, ngayon napagsasama na, no? Into one or into a single device. Example, ang phone natin, hindi lang pantawag. Pwede na rin pan-text, pwedeng gamitin as calculator, pwedeng gamitin as flashlight, pwedeng gamitin as camera. Yun, convergent technology ang tawag doon. So, ito naman technology na ito, yung nasa screen natin ngayon, biometric technology. Hindi ko na-mention sa inyo yan, no? Biometric technology, it has something to do with our unalterable personal characteristics. Okay? Ang mga teknolohiya na meron tayo ngayon, they can already authenticate. Okay? Anong sabihin na authenticate? Kaya nila i-check yung pagkatao nung natin base sa personal characteristics na i-enter or na i-input natin sa ating device, no? Ano ba itong mga personal characteristics natin na unalterable? Pag sinabing unalterable, hindi pwedeng mabago. Example niyan yung ating fingerprint, no? Ang fingerprint natin, this is unique sa bawat tao. Kung may magkapareho mang fingerprint, napakababa ng chance, no? Uh, 1 in a million, sabi nga nila. Napakababa ng chance na na ang dalawang tao ay magkaroon ng parehong fingerprint. Sa iyo nga lang, sa kamay mo nga lang oh. Sa kamay mo nga lang, may 5 kang daliri o 10. 10 dahil sa dalawang kamay, iba-iba yung fingerprint niya. Okay? So, that is uh, God-given imprint sa katawan natin. Okay? Na tayo ay magkakaiba. Yan. So, sample yon, fingerprint. Ano pa? Yung ating face, no? Kahit may sinasabi pa na magkamuka, may pagkakaiba pa rin yan, no? Ang ating face ay unalterable personal characteristics. Although, no, pwede ka magpa-opera. Pero pag nagpa-opera ka para gayahin yung iba, hindi pa rin yung sakto. So, originally, unalterable pa rin yun. Yung iris ng ating mata, ano ba yung iris? Di ba yung mata natin may white part, tapos may dark part, pwedeng black, brown, blue, yan no? Yung iris niya, may mga guhit-guhit yan. Yan ay unique sa bawat tao. So, yung iris natin, yung mata ito mismo mata natin, nagagamit din for biometric technology. Examples, sa cellphone, we have fingerprint, no? Fingerprint scanner. Tapos, sa phone natin, no, pwede mong i-lock yung phone mo at hindi yung mabubuksan ng hindi ka mukha mo. O hindi ikaw mismo pala, hindi ikaw mismo. So, ayan na. Face recognition naman ang tawag doon. Next. Isa to sa mga hindi ko rin na-mention sa inyo, no?
napag-aralan natin nung mga nakaraang lesson, yung hardware and software. Pag sinabing hardware, tangible, nahahawakan tulad ng mouse, this is tangible, your keyboard, that is tangible kasi nahawakan nyo, nakikita, naaamoy, yan. Ano pa ba? Yung inyong cellphone, yan. Those are hardware. Software naman, yun naman yung mga ini-install natin para gumana yung ating hardware, no? Yung software, it has two kinds. It can be a platform or an application. Okay? Pag sinabing platform, ito yung environment kung saan pwedeng mag-run o gumana ang inyong application, no? Ang example dito is the operating system of your computer. Ang OS o operating system of your computer ay kaluluwa ng inyong computer. Kung walang OS, walang kwentang plastic o bakal yung cellphone o computer mo. Okay? Dead siya. So, kailangan ng operating system. At kung walang operating system na isang platform, hindi gagana ang mga tinatawag nating apps or applications. Pag sinabi ng mga applications, ito yung mga software na nakadesenyo para gumawa ng specific na trabaho. Example, calculator nyo, ginagamit nyo pang compute. Canva, magagamit mo for designing documents, PowerPoint presentations, and the likes, no? And MS PowerPoint, yung pinag-aralan natin, application yan. Itong mga to, calculator, Canva, MS PowerPoint, YouTube, TikTok, Facebook, mga apps yan, hindi yan gagana kung walang platform ang iyong device. Ano ba example ng platforms na kabilang dito sa operating system? Sa laptops, we have, or laptops or personal computers, we have Windows. No? Windows is an operating system. Mac OS. Okay? Mac OS is the operating system for Apple computers. Tapos ano pa ba? Sa phone. Okay? So, yung mga smartphones, ang usually na OS niyan ay, pinakasikat ngayon ay Android. Yan, Android. Kapag naman Apple phones, siyempre, ang kanyang, tawag dito, ang kanyang OS ay Apple OS or Mac OS, no? So, yun. Yun ang pinagkaiba nila. Platform, dyan, tatakbo. Kailangan yung software na platform para tumakbo yung mga apps na in-install mo sa computer mo or sa iyong cellphone. Next tayo. Yan. Pinagkaiba ng website at webpage. I'm not sure if I have given the actual definition for these two words eh. Pero ang alam ko, nasabi ko sa inyo na ang web, na pag-alaala natin yun, di ba? The web is the software aspect of the internet. Okay? At nasabi ko doon, kung hindi ako nagkakamali, na ang web, World Wide Web, ay parang library. Ay para siyang library. Kung library siya, syempre maraming libro. Okay? Ang katumbas ng libro sa web ay yung website. Pag sinabing website, ito ay collection ng mga web pages na naglalaman ng text, mga words na nandoon, may mga pictures or images at may mga videos na na-access natin through the internet. Okay? Kung ang website ay libro, ano naman laman ng website? Siyempre, meron siya mga pahina. Ang mga pahina ng website, ang tawag ay web page. Okay? Pag sinabi web page, ito yung single document, single isa. Okay? Parte lang siya, no? Website. Kung baga sa libro, isa lang siya sa mga pages o pahina na nandun sa buong libro. Okay? Let's have an example. Yan. This is the website of Wish 1075. Ang website niya yan. At sa website niya, dahil website siya, marami siyang web pages. Example, ayan, yung home. Okay? This is the home page that is, this is the home page of Wish 1075. Lahat ng clickables dyan, pag naglabas siya ng papakita sa inyo sa inyong screen is a page. Okay? Ito, halimbawa yan, news and features, page din siya ng Wish 1075. Pag kinlik mo yung About Us, yan, shows, Wishclusives, yung live stream, at iba pa dito pwede natin i-click at magsha-show sa'yo ng ibang appearance sa screen, web pages yun. Okay? Next, napag-aralan natin na World Wide Web works with the help of
Hypertext Transfer Protocol. Okay? Yung HTTP. Pero hindi ko na-mention sa inyo last time na the updated version of HTTP is HTTPS. Okay? Sa panahon ngayon, kapag ikaw ay magsa-search sa internet, dapat you make sure that your website is secure. So, paano natin ma-check kung secure? Dapat may letter S dun sa kanyang web address sa HTTPS. Ano ibig sabihin ng S? Ibig sabihin ng S ay secure. Okay? Kapag ang website ay, ang URL niya ay nagsisimula sa HTTPS, yan, ibig sabihin nun siya ay encrypted and secured. Ano ibig sabihin ng encrypted and secured? Kung meron ka mang ilalagay na data dyan, you are sure na hindi ito mananakaw lang o gagamitin sa masama. Okay na? Because it is encrypted, hindi basta-basta mapapasok ng sino man. Hindi basta-basta, ibig sabihin, there is still chance, but low na lang, no? Lower ang chances. Tapos, secured ka. Sigurado na hindi ka, kahit paano, sigurado ka na hindi ka lulukohin. Kasi hindi naman ito ginagrant, itong letter S na to, sa mga unsafe websites. No? Example ulit tayo. Yan. When you zoom in sa iyong address bar, nalapunta ka sa Wish 1075. Ang Wish 1075 ba ay secured website? Yes, kasi, HTTPS, may letter S. So, this website is secured. So, you are safe when you are browsing through this website. Ayan, tandaan nyo na, HTTPS. S is for secure. Next, functions of a word processor. Simple lang ipaliwanag ko sa inyo nito dati, no? Pag sinabing word processor, application na ginagamit natin to create Word documents like invitations, ano pa ba, certificates, letters, at iba pa na nakaprint sa papel, no? Pero sa ibang sections, the following four things ay tawag dito, pinaliwanag na maigi sa kanila. Ano daw yung apat na kayang gawin ni word processor? Una, text input. Pwede kang mag-type ng text sa word processor. Very simple. Pwede ka mag-type. Next, ano pa pwede mong gawin sa word processor? You can manipulate text. Pag sinabi manipulate text, yung tinype mo doon, pwede mo pang ma-edit at baguhin, itama yung mga mali. No? So, that's text manipulation. Next, text formatting. Yung mga tinype mo doon, na-manipulate mo na kasi na-edit mo na, no? Na-check mo na yung mga mali, na-update mo na. You can format it na. So, yung format, baguhin mo yung itsura, pagandahin mo. Make it bold, italic, or underline. Lagyan mo ng color, lagyan mo ng layout. Yun. That is text formatting. Yan. And lastly, with word processor, you can have text output. Ano yung text output? Yung produkto. Yung produkto na mismo na nagawa mo galing sa word processor. Example, your resume, ano pa ba? Email merging natin. Ayan. No? Ano pa ba nagagawa mga documents dyan? Poster. Ay, mga maliliit na poster lang ha. Pamphlets, brochures. Yan. So, ito yung mga functions ng word processor. Pwede ka mag-type, text input. Pwede ka mag-manipulate na edit mo yung tinype mo. You can format text. Ibig sabihin, mapapaganda mo, nalalagyan mo ng styles yung text na nilagay mo. And lastly, of course, you can have an output. May napiprint ka na output o produkto galing sa word processor. So, tandaan yung apat na yan. Next. Yan. Okay. Sa ibang sections, hindi natin nagawa sa atin, no? They were able to tackle about how to create table of contents. Okay. Saan ba ito nagagamit? Ba't pinag-aralan pa nila? Nagagamit yan sa mga documents that contains a lot, no? Contains a lot of information, just like your research paper sa practical research nyo. Mahaba yun at meron yung table of contents, no? So, ayan, Ito ang steps, apat lang. First is to type your text, apply headings, insert table of contents, and update kung kailangan. So, ipapakita ko kung paano, ha? Yan. Wait lang. Share screen naman pala. So, yan. Click natin. Patayin naman pala yung aking screen. Exit na tayo kasi gagawin natin siya.
Yan na, ang sabi, type your text. So, punta tayo sa Microsoft Word. Mag-type daw tayo ng text. Ang gawin natin ay yung sa practical research nyo, no? Ano bang first part ng practical research nyo? First part is, of course, the introduction. So, gawa tayo. Lagay natin. Intro. Capital natin. Introduction. Tapos, lagyan natin siya ng kunwari laman. O, paano ba magkaroon ng sample text dito na hindi ako nag-type ng random na ganyan na walang katuturan? Pwede ka maglagay ng random text na kahit pa paano ay may sense. Paano? You just type equal, tapos rand. Rand means random, and then open close parenthesis. When you press enter, ayan na, bibigyan ka na niya ng text. Okay? This is for random lang, no? Random text lang to. Baka ito ang gawin ninyo sa practical research nyo, ha? Para mapuno ng mga salita. Wag nyo itong gagawin dahil yung mga teacher nyo, o si Sir Jenner, alam ko siya, yung PR teacher nyo, babasahin niya yan. Okay, ha? Wag nyo gawin nyo rand para mapuno lang yung research paper nyo. Ginamit ko lang yan, packet, kasi gusto ko ipakita sa inyo kung paano ang gamitin ang table of contents. Paano ka magkakaroon ng table of contents kung wala kang content, no? So, para magka-content ka, na may katuturan, gamitin mo yung equal rand. Okay? Equal rand, open close parenthesis. Introduction. Sabi sa ibang section, sa loob daw ng introduction, meron pa tinatawag na background of the study. Background of the study. Study, yan. Lagyan ulit natin ng random text. Or mag-iba naman tayo. Kung gusto mo Latin, huwag mo gamitin ang van, gamitin mo Lauren. Yan, autoclose parenthesis, enter. Ayan, ito mo. Naglagay na siya ng random text. Lauren, ipsum, dolores, amit, blah, blah, blah. Yan. Huwag natin basahin, baka maging palaka ako bigla dito. Yan. Next, dagdag tayo ng isang section. So, kung gusto mo mag-add ng text, ay ng page, pagka mag-enter na mag-enter, no? Ito pinakamabilis sa bilaan. Insert and then blank page. Yan, nasa next page ka na. Introduction, tapos ano pa bang part ng ano niya? Example, review of related literature. Yan, example lang. Well, one. Yan. Okay, may review of related literature na ako. Adali ako ng blank page. Ito naman ay for conclusions and recommendations. So, yan, example yan. Was one. Yan, so, ilaman na. Done na ako sa step 1, type your text. Okay? Ngayon, I will apply headings. Ano ibig sabihin ng heading? Pag sinabing heading, di ba yung title? Okay? Pero dito sa Microsoft Word, when you say heading, may different levels siya. May mga level, may mga antas siya. Okay ha? So, ang una yung gagawin, you select your title. So, unahin ko muna to introduction. Tapos, punta ako sa home. Yan. At pumunta ako dito sa styles. Yan. Sa styles, meron dyan iba't ibang style, syempre. Hanapin nyo ang heading 1. Maraming levels ang heading, no? Heading 1, heading 2, and pababa. Okay? Ang heading 1 ay ginagamit sa mga pinakamahalagang detalye ng iyong document. So, yung introduction, that is a main part of this document, no? So, heading 1 ang pipiliin ko. Yan. So, bam, nagbago yung kulay na naging blue. Pero pwede nyo pa rin baguhin yan mamaya ng font, ng kulay. Ha? Pwede yan. Basta, ang mahalaga, maset mo siya, heading 1. Sabi mahalaga siya. Sa loob na introduction, meron siyang sub-level, background of the study. Dahil sub-level lang siya, o nasa loob lang siya ng introduction, parte lang siya ng introduction. So, hindi siya dapat heading 1. Siya dapat ay heading 2. Yan. So, kung may laman pa yung background of the study na may sub-level pa yung background of the study, magiging, ano na yun, subheading 3. Okay, no? Yan. Next. Ang review of related literature ay main part. Main part, katulad din siya ng introduction ng main part. So, ano pipiliin ko? Dahil main part din siya ng nitong document na to, heading 1 ang pipiliin ko. Tapos yung conclusion and recommendations, this is also a main part. So, ang pipiliin ko dito ay heading 1 din. Okay, saan nyo nakikita, ma'am? When you hover your mouse, pag sinabing hover, pag pinatong mo doon sa text, ayun, may lalabas, heading 1. Sa kabila, heading 2. Yan na.
Ito pa, may heading 3 pa at iba pa. Okay na, yan. Next, we're done with step number 2, apply headings. Gawa na tayo ng table of contents. Saan ba nilalagay ang table of contents? Di ba sa unahan, hindi naman sa hulihan, no? So, paano yan, ma'am? Meron na tayong ano eh. May nakalagay na sa page 1. Huwag ka mag-alala. I-click, ilagay mo na yung cursor mo o click ka lang doon, o dyan, sa space bago yung unang letra mo. Tapos, dito ka sa insert, blank page ulit. Yan. So, meron ka na uling bagong page na nauna. So, okay? So, paano maglagay ng table of contents? Ang paraan para makapaglagay ng table of contents ay pumunta ka sa references. Yan, ha? References, tapos sa pinakakaliwa, hanapin mo yung table of contents. Pagka-click mo niyan, it will provide you templates, no, for creating table of contents. Ayan. So, mamili ka na lang dyan. Ang gusto ko ay automatic table 1. So, dahil automatic, gagawin niya na yung kusa. Automatic table 1. Ayun. Oh, hindi mo na siya iisa-isahin. Nilagay niya na. Oh, introduction, page 2 daw. Background of the study, page 2 pa din. O, tingnan niya ha. Zoom in tayo. Lahat ng main part ng document ko ay nakasagad sa kaliwa. Oh. Yan yung mga heading 1. Kapag subpart lang siya o sub-level lang siya, katulad ng background of the study, naka-indent siya, nakapasok. Bakit? Para makita mo na yung background of the study na heading 2 ay parte lang ng introduction na isang uri ng heading 1. Yan, ha? So, that is how we create an automatic table of contents. Ayan. Yung mga number dito, yung page number, correct yan. Halimbawa, ma'am, dumami pa yung pages ko. Dumami pa po yung pages eh. Ang dami ko nadagdag. Mag-a-update yan. Okay? Ayan o. Ano tayo dito? Update table. Pipindutin mo lang yan. Mag-a-update na yung table. Mag-a-update na yung number of pages. And updating of your table is at step 4. Yan ha. I-update mo. Kung nadagdagan yung contents mo, syempre, i-update mo. Yan ha. So yan, 1 to 4. That is how we create table of contents. Memorize the steps. It's order. Okay? Kung alin ang pagkakasunod-sunod, paki-memorize po, ha? Okay. Next. Bumalik sa table of contents. Dito tayo sa keyboard shortcuts. Dun sa napag-aralan nating text formatting, nagbigay na doon ng iba't ibang mga shortcuts na example, Control B for bold, Control I for italics, at iba pa. So, magdagdag pa ako ng iba pang keyboard shortcuts. Kung gusto mo i-select lahat ng bagay na nasa document mo, that is Control A. Example, dito. Wait lang. Ulitin natin para makita nyo. Yan o, dami ko page. 4 na page siya, oh. Sobre na naman. O, A naman nun. Yan. O, 4 na page. Gusto ko siya i-select lahat. Anong hindi gumagamit ng mouse? Control A ka sa keyboard mo. Ayun, nakaselect na. Ha? That is Control A. Next tayo. Another shortcut, we have Control C for copying. Pag kukopyahin mo isang bagay, copy, Control C. Kapag may gusto ka hanapin, pag may gusto ka hanapin sa document mo, Control F. For example, dito sa document ko to na mahaba. Hahanapin ko yung word na nag-press na ako, Control F. Ulitin ko. Control F. Lumabas yung navigation pane dito. In-type mo lang yung gusto mo hanapin. Example, video. Ayan. Search siya. Ayun, no? May 12 words na video dyan sa document na yan. Yan. Dito, makikita nyo mga nakadilaw siya. Yan. So, ginagamit ang Control F if you want to find something. Okay? If you want to find something on your document. Yan, no? Next, Control G. Ang Control G ginagamit sa Microsoft Word para makapunta ka sa particular page. Okay? Example, zoom in tayo. Yan. Halimbawa, dito ako sa page 1. No? Control G, ilagay mo lang kung anong page ka pupunta. Example, gusto mo pumunta sa page 4. O, go to. Yan. O, nandun na ako agad. Yan. This is very helpful kung lalo na pag lagpas sa 100 yung mo, no? Yung laman ng document mo. Next. Sa PowerPoint, ginagamit siya to group. No? Try natin. Example, ano ba dito yung maraming laman? Isa ba maraming laman dito? Ito na lang. Isa-isa yan eh. Ay, sorry, mali. Ito. Yan. Meron ditong text box, meron ditong text box, tapos may mga square dyan.
Halimbawa, itong mga square na to. Ay, sorry, hindi pa ito square. Rectangles na yan. Isa-isa kasi yan eh. Oh. Gusto ko naka-group. I-select mo yung una. Yan, select mo yung una. Hold shift on your keyboard. Select ulit yung pangalawa. Select yung pangatlo. Op, sumama yung nasa likod. Sige, hayaan mo na. Pangatlo, pang-apat. Kung gusto mo tanggalin yung nasa likod, i-click mo lang ulit siya, wala na. Ayan. And then, Control G, group. Control G. Ayan, isa na lang siya. Pwede mo na siya atakin kung saan saan. Pero huwag natin gawin. Ayan. Next. Control S for saving. Control V pag magpipaste. Control X pag magka-cut. Ano pinagkaiba ng copy sa cut? Pag copy, syempre kinopy lang. Pag cut, mawawala siya dun sa posisyon na pinanggalingan niya at maipipaste mo na siya sa kung saan mo siya gusto dalhin. Next, redo. Ang redo naman ay ginagamit to redo. Do again yung huli mong ginawa. Tapos last one, Control Z, undo. Control Z. Wait lang ha. Next, file name extensions. Pag sinabi file name extensions, ito yung nasa dulo ng pangalan ng file name. No? Example, nag-download ka ng audio. Ang pangalan ay Golden. Tapos may sa dulo na may nakasuot na .mp3. Yung .mp3 na yun, yun yung tinatawag na file name extension. Sinasabi nun kung anong klaseng file yung nakuha mo. .mp3, ibig sabihin, it is a type of music or audio. No? So, sa mga napag-aralan natin sa Microsoft Word, yan. The file extension can be docs, D-O-C-S, or X, D-O-C-X. O kaya naman sa mga lumang version ng MS Word, D-O-C lang. So, yan na, file name extension ng MS Word. Kapag naman PowerPoint, yung makabagong PowerPoint, that is PPTX. Yung mga luma ay .ppt lang. Okay? Next. Steps in mail merging. Napag-aralan natin to, no? At ang ibinigay ko sa inyo ay madami. Steps 1 to 19. Bakit ang haba na sa'yo, ma'am? Mahaba lang yon kasi inisa-isa ko bawat mangyayari sa script para hindi kayo malilito mo magagamit nyo siya as guide. Pero yung sa exam, 4 lang. Yan. Create main document, create data source, insert placeholder or preview. Iba po ba yan, ma'am? Hindi yan iba. Nakasummarize lang yan. Yung tinuro ko sa inyo step 1 to 4, yun yung step 1 dyan, create main document. Yung step 5 to 8, yun yung number 2 naman dyan, create data source. Yung insert placeholder naman, step 9 to 15, doon sa tinuro ko sa inyo. At yung preview, yan ay step 16 to 19 sa tinuro ko sa inyo. So ano mamang sasauluhin namin? Siyempre, itong maikli. Okay ha? Yung step 1 to 4, yan ang inyong sauluhin. Kasi kung step 1 to 19, baka hindi kayanin ng brain cells nyo, no? Ito lang, step 1 to 4 lang ang sauluhin. Next. Nagturo ako tungkol sa parts of the PowerPoint. Anong tawag sa part na to? Kung saan ka nagtatype ng iyong text, naglalagay ng images sa iyong PowerPoint, ang tawag dyan ay slides area. Ito naman part na to kung saan nandoon ang iyong mga slides. Makikita mo dyan kung 100 niya, 1 to 100 yun nandyan. Ang tawag dito ay slides pane. Ano naman tawag dito sa part na to? Ayan naman ay tinatawag na, ay ulitin. Naman, sabi ko pala yun ng slides area. Ito yung hindi ko na ituro, yung sa baba. Okay? Yung notes pane. Yan, yung part na to, that is called notes pane. Bakit siya tinawag na notes pane? Kasi, that is where you can type your notes para kapag nagre-report ka na, may kodigo ka. Okay? Yung mga teachers nyo, yung mga speakers, kung minsan ginagamit yan para habang sasalta sila, may matitingnan sila ang kodigo. Okay? Pwede sila maglagay ng mga notes dyan. Katulad nito, no? Sa screen, ito makikita nyo sa PowerPoint, no? Kung ako ay nagtuturo, ito, naka-full screen siya, no? Pero, kapag sa laptop ko, ganito ang view. Ganyan na nakikita ko sa laptop ko. Yung itong malaking part na to, yan yung kasalukuyang nakikita ninyo. Yung nakikita nyo sa view ng audience. Itong maliit naman na ito, sa gilid, yan naman yung view ng next slide. Kaya ako bilang teacher, alam ko yung next. Basta nakaharap ako sa aking laptop, alam ko yung next, nakikita ko dito. Tapos sa baba nun, makikita ko yung comments. Kung may, sorry. Yung mga notes ko pala, hindi comments. Kasi notes pane nga yun eh. Yung mga notes ko, para maalala ko kung paano ko siya i-explain, diyan ko ilalagay. At hindi nyo yan nakikita kasi ang nakakita lang yan ay yung speaker tulad ko.
Okay? Ha? Next. Pinag-aralan natin yung hyperlink, no? Ang ikli na ng definition ko sa hyperlink, pero sa ibang sections, ito yung definition nila. So, yan. Hindi ko na i-explain, pareho lang din ang meaning yan, pero iba yung pagkakasabi nila. So, that is the definition of hyperlink sa ibang section. Next. Sa hyperlinking steps, no? Pareho lang din to. May naiba lang ng konti. Kasi yung inyo pinadali ko. No? Sa atin, 4 steps lang. Tapos, hindi na tayo pumunta ng insert tab pag maggagawa ng hyperlink. Doon sa huling video natin, no? Anong ginagamit natin sa mga nag-apply talaga o gumamit ito? Ang ginagamit natin ay Control K. No? Pero kung gusto mong matagalan, pumunta ka sa insert tab, hanapin mga hyperlink or link button. Tapos, yung mga sunod na steps, ito na yung nakikita natin sa screen kapag tayo ay nag-hyperlink. Okay? Next. O, nasabi ko sa inyo doon sa nakaraang video ba? No. Na-explain ko to face-to-face sa klase. At yung PowerPoint ito, nasa Google Classroom na. Nasabi ko doon na ang entrance effect, it makes your object appear. Ganun lang kaikli. Ito napakahaba. Oh. So, take note nyo na lang. Baka yan ang lumabas sa definition sa exam. Okay? Next. Emphasis effect. Ang sabi ko lang doon ay it creates it makes your object eye-catching, no? Para mapansin, ma-emphasize kung ano yung gusto mong ipapansin sa iyong PowerPoint presentation. So, yun yung sinabi ko, pero ito, i-take note nyo din yung definition na ito. Pareho lang din yan. Okay? Iba lang ng pagkakasabi. Exit. Yung exit effect, sabi ko lang doon sa tinuro ko, it will make your object disappear. So, sa ibang section, ganito kahaba yung kanilang definition. I-take note nyo lang din. Pareho lang din naman yan. O, making an object fly off. Disappear din yun, no? Di ba? Last one, motion effect. Ang sabi ko lang sa inyo, it will make your object move from one place to another, no? So, dito ay iba ng pagkakasabi. It make an object move up, down, left, or right. Yan, madami na. Marami siya sinabi. Pero yun din ang ibig sabihin, no? Next, transition. Bahaba yata yung definition ko ng transition, no? At in-explain ko sa inyo na ang transition ay na-apply sa buong slide. O, ganun din yung sinasabi dito. Mas maikli naman to. It animates the way one slide changes to the next. Ang animation naman nila, mahaba ang definition, no? Ang pagkaka-explain ko sa inyo dito, ito yung effect na ina-apply sa isang element o sa mga elements o objects na nasa slide mo. Halimbawa, pictures, ano pa ba? Text, videos, at iba pa, no? Ito naman, ito pagkakasabi niya, a great way to emphasize a point, control information flow, and increase viewer interest. Yan. No? Animation. Next, delay. Yan. Ito hindi natin natakal to, no? You can add delay or duration sa inyong PowerPoint presentation, no? Paano po ba yan, ma'am? Sample. Gawin natin. Ito yung PowerPoint ko. Punta tayo sa delay. Ayan. Lalagyan ko siya ng timing. Pag transitions, ayan Pag transitions, yung timing, dito mo gagawin sa duration. So, you can add number of seconds kung gaano katagal mangyayari yung transition mo. Kapag naman, object lang, animation ang lalagyan mo ng time, click mo yung object, go to animations, animation pane, tapos pag lumabas yung animation pane, syempre, lagyan natin siya ng animation, lumbawa, appear. Yan. Sa animation pane, sa animation pane na to. Yan, meron siya, Yan, sa animation pane, pwede ka mamili kung kailan mangyari. On-click ba? Kapag ba nag-click, with previews, kasabay nung huli, kasabay ha, yun yung with previews, or after previews, pagkatapos nung huling object. Yan, makakapamili ka dyan. Or, yung delay na sinasabi, ay dito yun. Gaano katagal mangyayari yung effect. Yan. Delay. Determine how much time elapses before specific effect. Yun pala, mali pala. Ang delay, yung time na hihintayin bago mangyari yung effect na gusto mong mangyari. Okay? Kung ano man yung effect na pinili mo, katulad ko, ang pinili ko ay appear. Kapag nilagay ako doon ng 5 seconds delay, 5 seconds muna bago mangyari yung delay na nilagay ko. I mean, yung animation na nilagay ko. Okay? Tapos yung animation pane, sinabi ko lang sa inyo na nandyan yan
sa kanan, no? Pero sa ibang section, meron pa siya specific definition. Ayan, no? It shows important information about an animation effect, the type of effect, and the order of the effects. Ayan. So, yung animation of pain na yan, ito yan. Bakit wala pong laman? Kasi wala animation itong slide na to. Pag may animation yan, example, ito, yung text, lagyan ko ng animation, apply in, ayun, magkakaroon na yun ng laman. Ayun. Yan. So, meron pa ba? Wala na. So, I hope, kahit mabilis ako magsalita, sana nasusundan ninyo, sana kayo nagtitake notes para pagdating na exam, hindi nyo naman masabing hindi ko na ituro. Naihabol ko siya ngayon, so sana pag-aralan ninyo maigi. And good luck on your exam this coming Friday. Congratulations sa inyo in advance. Salamat.